Magandang araw mga pilosopo. Ang aking napili na pilosopong Pilipino ay si Michael Ner E. Mariano. Siya ay isang kilala sa larangan ng ethics, metaphysics at moral philosophy. Siya ay naging profesor sa filosofiya sa Pilipinas at aktibong nagsusulat ng mga aklat at sanaysay na tumatakay sa moral valuation, human flourishing at patayan ng makabuluhang pamumuhay. Ang aking librong napili na kuminikta sa aking papel sa kumpleto ay ang title na Ethics Foundations of Moral Valuation. At ang thesis ng aklat ay ang moral na kahulugan at pagpapahalaga o moral valuation ay hindi basta ibinigay ng mundo o ng isang absolutong prinsipyo, kundi nabubuo sa pamamagitan ng rasyonal na pagnilay, moral na pagpapasya at aktibong pamumuhay ng mga tao tungo sa human flourishing. Ang tatlong haligi ng argumento ay una, ang rational reflection bilang batayan ng moral valuation. Pinapakita ng aklat na ang tao ay may kakayahang gumamit ng rason upang suriin kung alin ang mga mabuti at ang mga masama. Ang moral na pagpapasya ay hindi bulag na pagsunod sa tradisyon o otoridad, kundi bunga sa critical at mapanuring pag-iisip. Ikalawa naman ay human flourishing bilang layunin ng moral life. Binibigyang diin ni Mariano na ang layunin ng etika ay hindi lamang iwasan ang mali, kundi ay itaguyod ang human flourishing o eudaimonia, ang ganap na pag-unlad ng pagkatao sa moral, intelektual at panlipunang dimensyon. At panghuli naman ay created meaning sa pamamagitan ng moral action. Ayon kay Mariano, ang kahulugan ng buhay ay binubuo sa pamamagitan ng moral na pagkilos sa bawat desisyong moral. Ang tao ay dumilikha ng halaga at sanaysay, hindi lamang tumutuklas ng nauna ng kahulugan. So, ang galing or ang strength ng argumento ay malinaw at sistematikong pagtalakay ang mga batayang teorya ng etika. Kaya madaling maunawaan na ang moral valuation. Kailangan naman ang binibigyang diin ang human responsibility at rational choice na nagpapakilala na ang kahulugan at kabutihan ay bunga ng malay na nagpapasya. Katulad naman ay nakatutok sa human flourishing na nagbibigay positibong direksyon sa moral na pamumuhay. At ang kahinaan or weaknesses ng argumento ay hindi ganap na tinatalakay ang problema ng absurdity, lalo na ang kawalan ng inherent meaning sa buhay. Ikalawa naman ay mas theoretical kaysa existential, kaya kulang sa konkretong pagharap sa personal na paghihirap at krisis ng kahulugan. So, yan naman po. Maraming salamat.